Let's read Isaiah chapter 9, verses 1 to 7. Nevertheless, that time of darkness and despair will not go on forever. The land of Zebulun and Naphtali will soon be humbled, but there will be a time in the future when Galilee of the Gentiles, which lies along the road that runs between the Jordan and the sea, will be filled with glory. The people who walk in darkness will see a great light, a light that will shine on all who live in the land where death casts its shadow. Israel will again be great, and its people will rejoice as people rejoice at harvest time. They will shout with joy like warriors dividing the plunder. God will break the chains that bind his people and the whip that scourges them, just as he did when he destroyed the army of Midian with Gideon's little band. For a child is born to us, a son is given to us, and the government will rest on his shoulders. These will be his royal titles: Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. His ever-expanding, peaceful government will never end. He will rule forever with fairness and justice from the throne of his ancestor David. The passionate commitment of the Lord Almighty will guarantee this. Title of message: When God shines His light, He will make the people happy. God, quote, will cause the nation to grow, will make the people happy, unquote. Yan po ay nasa ICB version. Quoting directly from the version of ICB, International Children's Bible. Let me read to you the introduction. Chapter 8 introduces chapter 9, describes and demonstrates how the people of Israel live in darkness. Chapter 8, verses 19 to 22, mamaya babasahin po natin yan, lalo na sa Tagalog. Chapter 8, verses 19 to 22 reveals the spiritual deterioration and corruption in the life of his people as he shows them to the prophet Isaiah when he called him. Tandaan po natin, chapter 6 siya tinawag. In chapter 7, he was called on mission. And here comes chapter 8. God tells Isaiah about the mission he will undertake. Kaya ito na, pinakita ng Panginoon sa chapter 8, verses 19 to 22, ang kondisyong spiritual ng bayan ng Israel that was deteriorating and corrupting their spiritual life. God shows them yung sitwasyon ng Israel, yung kalalagayan ng Judah, to the prophet Isaiah, spiritual darkness. Chapter 9. Dito, ini-introduce ng Panginoon ang kalalagayan ng Israel, the context of that. Spiritual darkness that caused the nation of Israel to trouble, kaya sila nababagabag, and the downfall of their economy, kaya sila naghihirap. God has sent the prophetic message of the coming of His Son to bring hope to the nation of Israel, as well as to all nations of the world, so that all the people of the world will have the hope of glory coming from the Messiah. And that was directly quoted from Colossians chapter 1, verse 27. Christ, who is the hope of glory. So yun ang tinumbok ni Paul. Yun ay yung application ng chapters 8 and 9 na pinopresiya, pinahayag ng Panginoon kay Propetang Isaiah ang pagdating ng kanyang anak na sa panahon na nababalot sa kadiliman ng buong sanlibutan, hindi lang Israel. So, the context of chapters 8 and 9 will tell us about the current situation and condition of the people of Israel and the whole world as well. Tama na yun, na nababalot sila sa kadiliman. Kaya nga nung pagdating ng Panginoon sa Luke chapter 2, alam na natin yun, about the birth of Jesus, hirap na hirap ang bayan ng Israel. Walang progress under the Roman Empire. At nakita natin ang punto ng pagdating ng Panginoon ay sa mahihirap dahil ang kasabihan nga ngayon na mahihirap ay pahirap ng pahirap. Ang mayaman ay payaman ng payaman. Ganun din ang sitwasyon ng panahon ng Panginoong Jesus na dahil sa kahirapan, sabi nga, He preached the gospel to the poor. So, unang prioridad ng Panginoon ay pangaral sa mahihirap ng mabuting balita na kanyang daladala. So, yun ang pinoproject, pinapakita ng chapters 8 and 9.
para ituwid ang bayan niya at ang buong mundo ay maniwala sa mensahe through His people. Pamamagitan na ipinapakita ng sambayanan ng Israel. Kaya nga sabi dito sa quotation, Isaiah, chapter 8 verses, muna tayo sa 18, bago ko ihayag ang 19 verses. Chapter 8, Here am I and the children whom the Lord has given me. O yung spiritual fatherhood o yung pangangalaga ni Propeta Isaiah to look after the spiritual condition of Israel. Kasi siya yung ama sa spiritual na tumatayo nung panahon na yon dahil sa tumitindi malalang kalalagayan sa spiritual ng bayan ng Israel. Kasi walang ginagawa mga priests, walang ginagawa ang ibang mga leaders, mga elders ng sambayanan ng Israel at Judah. Sa gitna niyan, napipinto ang mga paglusob ng Syria, Babylonia at mga karatig bayan na may control o nais kontrolin ang Israel o pahirapan. Sabi dito, verse 18, we are for signs and wonders in Israel. Tayo, sino yun? Bayan ng Israel. Mamamayan, bawat mamamayan ng Israel. We are for signs and wonders. Dapat tayo mga tanda at mga himala, kababalagan ng Panginoon ay sa ating makikita. Ano makikita doon? Wala nga. Pero that's the mission of Israel to the world. Kaya nga sabi ng Panginoon kay Abraham, ang lahat ng bansa, lahat ng pamilya, sa pamamagitan mo, pagpapalain. The whole nation will be blessed through you. Every family will be blessed through you. Kaya nakalimutan ng Israel na their mission is, we are for signs and wonders in Israel. Wala na nga nakikitang signs and wonders. Wala na nakikitang himala. Kaya nga tama si Nora Anor, walang himala nung panahon niya o nung panahon ng sa backsliding ng mga Israel. Hindi na kinakikitaan. Since wala nang active o revival na nagagawa o activities sa Israel para ma-revive ang spiritual life nila, pinaalala ng Panginoon, Propeta Isaiah, tell them that we are the signs and wonders in Israel. Kaso hindi na nga ganoon nakikita ang sitwasyon. Sunod, in Israel from the Lord of hosts who dwells in Mount Zion. Pati nga ang presensya ng Panginoon na hindi na nakikilala o hindi na nakikita sa bayan ng Israel. The presence of God was absent. Walang maramdaman na presensya ang Panginoon sa mga tao, sa mga bayan ng Israel at nasa paligid nitong bayan. Kundi banta ng digmaan, banta ng panlulusob sa bayan ng Israel. Kasi nga, kinaiinggitan nila ang Israel sa yaman. Now, verse 19, sabi dito, and when they say to you, seek those who are mediums and wizards. So since ang presence ng Panginoon hindi na maramdaman sa bayan ng Israel, ang sinasabi na lang nila, hindi nangungusap ang Panginoon sa atin, himpis na hanapin ang mukha ng Panginoon, tayo na lang ay sumangguni, pumunta tayo sa mga medium. May papasahin natin sa ASNT version, pumunta tayo sa mga manghuhula, sa mga fortune tellers, sa mga mangkukulam. Mediums, kasama na doon yung mangkukulam. Mediums, manghuhula o fortune tellers. So yung medium ay mga bularyo, spiritista, tulad ni Madam Auring, whispers and mutter. Ano po yung whispers and mutter? Yun yung mga bulong-bulong. Tao nyo, may bulong yun. May latin na sinasabi. Ay, kasumpa-sumpa sa harapan ng Panginoon. Kaya they turn to the wizards or fortune tellers and medium, mga spiritista. And when they say to you, seek those who are mediums and wizards who whisper and mutter, should not the people seek their God? Hindi ba dapat ang Diyos ang kanilang hanapin? Pinagpalit. Kaya nung ako sa Quiapo, nung paayos ako ng salamin ko, sa Evangelista, yung Plaza Miranda, tumbok ng Carriedo, ang linya niyan, ang haba ng linya ng mga manghuhula. May mga lamesa sila roon, may cards, o ano man. Doon, mga halaman, mga dahon-dahon, mga ugat-ugat. Ayun po yung panahon na yun, hanggang ngayon. Mula pa ng 50s, 60s, dekada 70, 80, at mga manghuhula, mga fortune tellers, doon. Lalo na kapag Friday, fiesta sila roon. Hindi naalis ng mga simbahan yun, sa paligid ng simbahan. Mga ganong kaisipan, nahanap nila, swerte. Ganyan ang Israel. Imbis na hanapin nyo ang Diyos, pumunta kayo sa mga manghuhula, pumunta kayo sa mga spiritista, sa mga mangkukulam, sa mga albularyo. Yan ay sinuway ng Panginoon sa verse 19. Kaya hanggang ngayon, mayroon pa rin dyan, tignan nila kung suswertin sila sa Pasko, kung makaka-abroad sila next year. Should they seek the dead on behalf of the living? Hanapin ba nila ay mga patay para sa mga buhay? Ang ganda ng salin dyan sa ASND, mamaya. To the law and to the testimony.
if they do not speak according to this word, it is because there is no light in them. Kung hindi sila nakatanggap na tamang salita na hinahanap nila, ay dahil wala silang liwanag. Yan ang dahilan na sila'y nababalot sa sumpa ng kadiliman. And they will pass through it hard-pressed and hungry. At sila'y dadadoon na balisa, hirap na hirap, at mga gutom. Hard-pressed. Sabihin, pagod na pagod. Kahit anong kari, at gutom pa rin sila. Kung kalalagayan natin ngayon, hard-pressed. Sabi nila, isang kayod, isa tuka. Ngayon, kayod ang kayod, walang matuka. Mas lalong masahol ang kalalagayan ngayon dahil nga may pandemya. Marami. 4 million daw ang unemployed natin. Yun, sa record pa lang. Paano yung hindi nakuha sa survey, hindi nakuha sa record ng DOLE? Ano kaya ang Pasko ang dadatnan nila ngayon? Kaya nakikita natin ngayon, magiging pahirap ang buhay. Mula sa mga kababayan nating namimili dati sa mga ganda at mamahalin na tindahan. And they pass through it and hard-pressed and hungry, and it shall happen when they are hungry that they will be enraged. Kapag sila'y gutom na, sila ay magagalit, sila ay magre-rebelde, enraged. Curse their king, at sisisihin nila ang kanilang pangulo, kanilang hari. Hindi nila alam yung spiritual condition nila, nagpapahirap. That they will be enraged and curse their king and their God and look upward. Pati ang Diyos ay kanilang sisisihin. Sabi ko po sa ASND 19. Kapag may mga nagsasabi sa inyong humingi kayo ng mensahe mula sa mga patay sa pamamagitan ng mga mangkukulam at mga espiritistang bumubulong-bulong. Diba nga? Kaya nga ayaw ng Panginoon kinakausap ang mga patay. May mga nagpo-post pa rin sa inyo, happy birthday sila. Sa Facebook ng gano'n, pati pa naman sa langit, birthday, pinapati pa doon. Saya ka dyan. Hindi na eh. Kaya nga sabi rito, huwag nang magmanap ng mensahe mula pa sa mga patay. Ang tawag po dyan, sa Bible, ay necromancy. Ipag-usap sa mga patay. Bawal po yun. Kahit na ililibig nila. Ulitin ko, yung sa mensahe ng 19. Sabi rito sa verse 9, kapag may mga nagsasabi sa inyong humingi kayo ng mensahe mula sa mga patay, sa pamamagitan ng mga mangkukulam at mga espiritistang bumubulong-bulong, huwag ninyong gagawin iyon. Sabi ng Panginoon na huwag ninyong gagawin iyon. Huwag kayong makipag-usap sa mga espiritista, sa mga mangkukulam, sa mga fortune tellers, sa mga huhula, pakipag-usap sa mga patay. Tigas ng ulo natin minsan. Huwag ninyong gagawin iyon, sabi ng Panginoon. Hindi ba dapat sa Diyos kayo humingi ng mensahe? Bakit sa mga patay kayo nagtatanong tungkol sa mga buhay? Bakit kayo nagtatanong sa mga patay tungkol sa mga buhay? Wala naman, hindi naman mensahero ang mga patay. Kaya nga sabi ni Abraham dun sa mayaman na pilit na hinihingi ang paintulot niya na pababain si Lazaro sa kanyang 5 kapatid na mga lalaki para hindi na sila pumunta roon sa kalalagayan niya sa impyerno. Sabi ni Abraham, mayroon naman diyang kautusan si Moises. Kahit pa mula sa mga patay, magbalik. Wala rin magagawa, hindi magsisisi mga yan. You see, walang effect ang patay para magmensahe. Di bali wala na ang salita ng Diyos para pakinggan. Wala na tayong Zoom, wala na tayong service, gawain. Kung mga patay lang ang gagamitin ng Panginoon para makapangusap. Kaya, Pirito, bakit sa mga patay kayo nagtatanong tungkol sa mga buhay? Ang kautusan at katuruan ng Panginoon ay dapat ninyong pakinggan. Ganyan din ang sinagot ni Abraham kay sa mayaman na nasa impyerno. Ang kautusan at katuruan ng Panginoon ang dapat ninyong pakinggan. Kapag may mga nagsasabi ng mga bagay na salungat sa mga tinuturo ng Panginoon, na didiliman pa ang pag-iisip ng mga taong iyon. It's because of darkness, ignorance, and unbelief. Yan ang balot ng kadiliman kung hindi nila naiintindihan. Kapag may mga nagsasabi ng mga bagay na salungat sa mga tinuturo ng Panginoon, nadidiliman pa ang pag-iisip ng mga taong iyon. Balik-balikan yung basahin yan sa ASND. Lalakad sila na pagod at gutom. Pagod at gutom. Kaya yung mga namamalimos yan, pagod na, gutom pa, dahil nga sa kadiliman. Hindi dahil sa, ginamit lang ng Panginoon ang pandemya, pero it's because of walking in darkness. Lalakad sila na pagod at gutom. At dahil sa gutom, magagalit sila at susumpain nila ang hari nila at ang kanilang Diyos. Pati ang Diyos nadadamay. Nasisisi ang Diyos sa kahirapan nila at kagutuman. Kasi nilang gobyerno, wala rin silang natanggap na sap. Circumstantial yun eh. Wala ka sila nagpagod at gutom at dahil sa gutom, magagalit sila at susumpain ang hari nila at ang kanilang Diyos. Tumingalaman sila sa langit o tumingin sa lupa, wala silang makikita
kundi kahirapan at kadiliman. That's the present situation of the world bago magpasko at datat na ng Pasko. At doon sila dadalhin sa matinding kadiliman. This passage and the context of chapter 8 introduces chapter 9, which is 1 and 2 verses. Ganun pa rin po ang nilalaman nun. Kaya dito po ay pinapakilala. Sabi ito na verses 1 and 2, the people who walk in darkness have seen a great light. Dito na, makakakita na ng liwanag ang mga tao sa chapter 9. Verses 1 and 2, nag-connect sa kahirapan ng bayan ng Israel, ng Judah, magkakaroon sila ng liwanag. Yan po yung context niya. Isaiah received the message from God to prophesy the coming of the Messiah in chapter 9, verses 6 to 7, to prepare His people for about 700 years. Nasulat ang Isaiah, o sa panahon ni prepare ng Isaiah, ay approximately about 700 years BC, 700 years before the coming of the Lord. So inihula na ito, nahayag na ito ni Propetang Isaiah, mga 700 taon bago silang ang Mesias. That's the time of Isaiah's existence. Si Isaiah naglilingkod, may minister ng salita ng Diyos sa sambayan ng Israel, to prepare them for the coming of the Lord. Pero ayaw silang makinig, ayaw magbalik loob ng Israel, hanggat sa time na ni Jeremiah, siya naman ang kapalit ni Isaiah sa pagpapahayag ng salita ng Diyos para mapigilan ang paglusob ng Babylonia at pang-over sila o alipinin sila at itapon sa Babylonia sa bansang hindi nila napunta. Ayun, exile sila. You see the connection. Ayaw pa rin silang umalis sa kadiliman. Sinabi na may darating na Mesiyas na magdadala ng liwanag para ahunin ang mga nasa kadiliman at dalhin sa kaliwanagan. Ayaw nila. So, yung mensahe ng chapter 9, basahin ko sa ICB. Verse 2, now, those people live in darkness, they will see a great light. Yung mga taong namumuhay sa kadiliman ay makakita ng dakilang liwanag, a light that will shine on all who live in the land where death casts its shadow. Kung saan ang anino ng kamatayan ay nakabalot sa lupain na yon. Makita ng isang maningning na liwanag, ang bayang matagal nang lumalakas sa kadiliman, sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupaing balot ng kadiliman. Yan talaga ang sitwasyon na yan. Ito ay galing sa mensahe ng Panginoon kay Propeta na Isaiah. Verse 3, God, you will cause the nation to grow. Sabi na Isaiah, lalago, sasagana ang bansang Israel pag dumating ang liwanag sa bayan na yan. You see the hope of the message. Israel will again be great. Parang inaya ito ni Marcos. This nation will be great again. Kanyang inaugural address, election 1969. And its people will rejoice as people rejoice at harvest time. Ang mga tao ay mga gagalak tulad din ng kagalakan nila nung panahon ng ani. They will shout with joy like warriors dividing the plunder. Sila ay mga sisigaw sa kagalakan tulad ng mga mandirigma na naghahati-hati sa kanilang mga samsam. Now, the blessing is that God will cause Israel to grow economically. Ngayon, masakana sila sa pinakamayaman. Kundi nga lang sa mga langis niya ng Saudi. Ang Israel ang pinakamayaman, supposedly. Pero may langis ng Israel. At sabi rito, it will be like the joy during harvest time. It will be like the joy of harvest, taking what they have won in war. Tulad ng kagalakan nila nung panahon sila ay nananalo sa digmaan, na samsam nila, dala-dala nila ang spoil. Now, talking about dito sa spoil, as men rejoice when they divide the spoil. Yung spoil ay yung samsam, thunder. Yung panalo nila, winner take all. Yan ang sinasabi nila. Pag nanalo ang Israel, kanila lahat. Kaya si David, nung nananalo, ay ibig sabihin, napanalo niyang digmaan doon sa south o sa area ng control niya, kung saan siya nag-ooperate militarily. After winning the war, he divided the spoil. Hinahati niya ito sa mga tao niya, sa mga sundalo niya, at sa mga naglilingkod sa kanya, at sa mga sinasakupay niyang bayan. Walang magawa si Saul. Kung lusubin niya si Saul, civil war ang lalabas niya, mahati ang karya niya. Hindi naman nag-establish si David, hindi niya dinideclare ang kanyang sarili na hari, kaya walang problema si Saul. Mahigit 30 years, sinintay ni David ang takeover ng kanyang pamumuno nung namatay na si Saul, nung nagpakamatay siya. Sabihin. So mayaman si David kaysa kay Saul. Dahil sa dividing the spoil, pinagtatanggap niyang panalo niya sa digmaan, siyang hinati-hati, kaya mayaman ang mga taong sakop ni Haring David. Although hari na siya, but shadow king, tawagin ko yun. Nasa anino pa lang ng pag-ahari dahil hindi siya pwedeng nag-declare na self-declare. Inanagta siya ni Samuel, pero nung namatay si Samuel, wala na nag-declare sa kanya na siya ay hari in public. Kaya i-declare siya ng prophet civil war yan, mangyayari. Kaya pinakita doon ng Panginoon na may pag-asang Israel na sumagana.
magka-harvest sila ng kasaganahan. Ito ang pag-asang atid-atid sa pagdating. Kaya doon, padang uli, punta tayo sa verse 6. Pero bago ko introduce yung verse 6, chapter 2, verse 2, 3, 4, ay napakaganda roon ng mangyayari sa Israel. Uunlad sila, God will cause the nation to grow and to make people happy, to rejoice, like during harvest time, during winning the war, that they divide the spoil, the plunder. Kaya tayo, bago pa man Christmas, feeling great. Sabi ng message, near kong resurrection on Friday. Feeling great. Sabi ng rejoice. Rejoice. Talak ka, sing song. Dahil yun ang gusto ng Panginoon na makita sa atin na tayo ay nagdiriwang. Kaya ito ang makikita natin, i-apply natin. Dating ng Pasko, para may pagdiwang tayo, kailangan natin ng spoils of this world. Kailangan natin ng plunder of this world. Hindi yung samsamin natin ng tao, samsamin natin. God will give us the spoils, the plunder. Yung sagana na nais ng Panginoon sa atin ay darating para may pagdiwang natin ng Panginoon sa kanyang pagpapalala. That's the prelude, tawagin. Yan yung paghahanda. So, nais makita ng Panginoon na hinahanda niya tayo sa pagdiriwang sa kanyang pagparito. Dalawa yan. Christmas, pinaghahandaan natin dahil to celebrate His coming. Celebrate His nativity, parito niya. Second, He will come again. Darating siya na muli sa rapture at sa Millennium Kingdom. So, we are preparing for that future event ng kanyang paghahari. Kasi ito yung verses 6 to 7. Mamaya, yan ang pangunang outline ko. Ang mahalaga po rito, ngayon, na Kapaskuhan, gusto ng Panginoon makita, una, wala na tayo sa kadiliman. Hindi na tayo nababalot sa kadiliman. Hindi na tayo nakikipag-usap sa patay. Emotionally, naramdaman mo yun, wala siya dyan. Pero, inalitan naman ang kasiyahan. May compensation. Inalig din ni Lord, may kapalit ng kagalakan. Kasi yun eh. Wala ka na sa kadiliman. So, ano pa, hanapin mo? Liwanag ka na. Naliwanagan ka na. Hindi mo na pwedeng kusapin ng mga patay. Hindi ka na pwedeng magpahula-hula pa kung suswertein ka. Wala kang ganoon. Taboy Kristiyano. Tayo magpakamangmang. Kaya ito na yung sinasabi ng Panginoon, for the coming of the Messiah, you will rejoice. You will shout for joy to celebrate His coming. Because you were no longer in darkness. Sa, chapter 9, verse 3 to 4. Kayo tulad ng mandirigma na nakapanalo at pinaghahatian nyo ang inyong napanalunan para kayo mga gala at tumulad ang inyong bayan para kayo maging masaya. Kaya, masaya ka sa Pasko dahil may tatanggapin ka sa Panginoon. Dividing the spoil of this world. Yan ang point ng Panginoon. Kung saan man galing yan? Kasi may nakita ka na supot sa prasada at nalaman mo, balot-balot pala na pera yun. Pero, konsensya mo yun. Kung may naganap, may nagpaikot-ikot na tao, kung may nahanap sa dinaanan niya, sabi, ano po hinahanap niyo? Ginang, may supot ako, naiwanan ko pera yun. Ibig magigilty ka na, pinalam na sa iyo ng Panginoon, di sa iyo yun, sa babae yung nawala. Ano po laman nun? Pera, mga 50,000. Laki palang pera nun, hindi mo pa nabibilang. Sandali po, anong kulay po ng supot? Anong klase? Na-describe ka, yun na nga. Then, nung bilangin mo, 50,000 nga, ito po yung nahulog nyo, natampot ko po. Yan ang test ng Panginoon. Kasi pakita ng Panginoon na hindi yun para sa iyo. So, ibalik mo. Hindi yung blessing yun. Nakatampot ako, blessing. Hintay mo, kung ibalik ni Lord sa taong nakawala, ibalik mo. Dahil hindi yun para sa iyo. Ganun nangyari, nakita ng babae, salamat, Ginoo. Ikaw palang nakakuha nito. Ang anis mo naman, bait mo naman. Sige, bibigyan kita ng 10,000. Akin na yung 40,000, sa iyo na yung 10 para may pamasko ka. Yun ang pagpapala ni Lord. Nakapaskuhan, hindi yung buo sa iyo. Pinagiginang ka ng gantimpala na tinanggap mo dahil nasa pinakita niya yung katapatan mo. God will make a way to bless you kahit nasa basura man yan in whatever possible cause. Ano man pwedeng mangyari na ikaw ipadala ng Panginoon, that's your blessing to celebrate Christmas. Or may nagmagandang loob, nag-love gift sa iyo, whatever it is, when God shows His favor on you, gagawin talaga ng Panginoon yun. Bibigyan niya tayo ng pagpapala. Like those warriors who won the war and divide the spoil. Pinagkati-hatian. So, may pagkahati-hatian nga naman ang pagpapala. See, now, finally, yun ang prelude, yun ang pinapakita ng Panginoon ng verses 2 to 5, na may tatanggapin ng Israel ng rejoicing, kagalak, tulad ng pagkakapanalo nila sa digmaan na pinagkati-hatian nila mula sa yaman ng napanalo nila sa labanan ng bansa. Kaya doon, pwedeng illustration yun ng Panginoon dahil, sabi niya doon, for unto us, sapagkat
Sa atin, may sanggol na ipinanganak. For unto us, a child is born. So yun yung connecting ng verses 2 to 5 sa verse 6 para ihatid ang mensahe niyan sa kapanganakan ng ating Panginoon Kristo. For unto us, a child is born. So leading the rejoicing, yung inuna ng Panginoon na may kagalakan silang tatanggapin, kaganahan, from the spoil, from winning the battle, then because for unto us a child is born. Dahil sa atin ay may ipapanganak na bata. Praise God. So this is the prelude of the coming of the Messiah that God has promised economic growth, economic prosperity for Israel, and they will rejoice like harvest time at doon sila makakaranas ng pagdiriwang sa pagparito ng Kapaskuhan o pagkasilang ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi po kalungkutan, hindi po balot sa kadiliman. Tayo ngayon ay hindi na balot ng kadiliman, kundi nagre-rejoice na tayo sa pagparito ng Panginoon. God has caused us to be happy, to celebrate the coming of the Lord, and not to be sad. Hindi tayo dapat malungkot sa pagparito, sa pagdiriwang. Dahil pa COVID, dahil pa hindi tayo makabiyahe, that's not. Kakaibang Pasko ito, historic Christmas ito. Hindi na naman tayo, hindi buong mundo. Pero may Christmas lights pa rin. May mga palamuti pa rin tayong nakikita sa kapaligiran. Prepare for the celebration of the coming of the Lord. Now, we go to the threefold mission of the Messiah. Tawag po ron, the threefold mission of the Messiah to the world. Number 1, the government will be upon His shoulder. Sabi ron sa verse 6. What do you mean by that? Jesus will govern. His governance will be for everlasting. Ang kanyang pamamahala ay magpasawalang hanggan. Kanyang pamamahalaan, hindi ang Israel lang kundi ang buong mundo, siya ay mamamahala. First, is not a political rule. It's not a political governance, but a kingly dominion at our hearts. Ito po ay ang isang katatangian ng hari na siya ay may sinasakupan at siya ay sumasakop sa ating mga puso. Yan po yung theological presentation niya. A king, kaya na siya naging hari. Hindi siya naghari na may dominion o may territorial control. Never that he had during his first advent. Yung kanyang unang pagparito sa lupa, hindi po siya nagkontrol ng anumang sakop na teritoryo. Wala siyang sinakupang teritoryo. Kaya nga, treason ng charge sa kanya ng mga tao, paging ang Roman Empire. Sinabi ng mga Pariseo, sinabi ng mga religious leaders, siya ay nagpapanggap na hari. Kaya tinanong ni Poncio Pilato siya, "Are you the king?" Yan, nung pinresent siya sa kanyang kaso, "Are you a king?" Sinabi ng Panginoon, "Sinabi mo, thou say it." Pero he does not have any political or dominion of any territory for that matter. Wala siyang sinakupan ni tinutungtungan niya ang lupa. Hindi niya kinontrol yun. Eh tinanong ni Governor Pontius Pilate, "Are you a king?" Thou say it. Sinabi mo yun. So, hindi niya pinagkaila. Kaya sabi niya, "Behold your king." Sabi ni Pontius Pilato sa mga Israelita, "We don't have king, but Caesar." Wala kaming ibang hari kundi si Caesar. So he was a rejected king. Jesus was a rejected king in Israel. Dahil hindi nga siya nakilala ro. Hindi siya nagpakilala na siya hari. Pero nung dumating siya doon sa Palm Sunday, welcome ng isang haring nagtagumpay sa digmaan. So may motorcade, may parade, mayroong welcome party na nagse-celebrate sa kalsada na daanan ng Panginoon. May mga latag na carpet. See, that's victor's welcome. Tulad ng pag nananalo si Manny Pacquiao, may motorcade, may victory parade, mga ganyan. So salamat sa Panginoon, pinakita ng Panginoon ang kanyang pagparito sa puso ng tao. So Christmas means God, through Jesus, sabi nga sa chapter 7, verse 14, God is with us. Paano yun? When Jesus became flesh, sabi sa John 1:14, and dwelt among us, at nanaan sa atin, yun ang Emmanuel ng Panginoon. Siya ang Diyos na nananahan sa ating mga puso, dwelling with us, na nanamuhay para sa atin, kasama natin. That is Isaiah chapter 9, verse 6. His government shall be upon His shoulder. His governance shall be upon us. So tayo dapat ay nagpapailalim sa kanyang pamamahala. Hindi yung tayong gobyerno ng sarili nating kalooban. Hindi yung tayong may hawak ng tayong hari ng ating buhay. Tayong gobyerno ng sarili nating buhay. We cannot govern ourselves without God. Sabi nga ng Panginoon, John chapter 15,
Verse 5, for without me, you can do nothing. Kung wala akong pamamahala sa buhay mo, you will be out of order. Wala ka matatanggap. Wala kang maayos na buhay. Hindi mo kayang pamahalaan ang buhay mo, sarili mo. Yan ang ibig sabihin ng Panginoon John 15, connecting Isaiah chapter 9, verse 6. And government, ang pamahalaan shall be upon his shoulder. Sure, pwedeng mag-ari ng gobyerno. Taong bayan, politically, constitutionally, kasi nga, sabi sa ating constitution, sa preamble, the sovereignty of the state emanates from the people. Tama yung galing sa bayan. Pero the government shall be upon Christ's shoulder. Isaiah 9. At mangyayari yun. Bagay, lahat yan may katusan. Pag dumating na ang Panginoon, tahimik na si Antichrist. Piliin yung kingdom na. That's the fulfillment of, complete fulfillment of Isaiah chapter 9 verse 6. Politically, internationally, siya yung magkahari sa buong mundo. During his millennium kingdom. Ayon sa gusto nyo, kahit wala na tayo rito sa mundo, makikita natin yan, kasama natin ng Panginoon na magkahari. Tandaan nyo yan, Isaiah 9:6. The government shall be upon his shoulder. Iaatang ang pamalaan sa kanyang balikat. Ngayon, internally, sa loob lang siya sa ating puso because He is the Emmanuel. God is dwelling with us. Number 2, the authority and power come from Him. Sabi doon, to order it, quote unquote. Anong order? Meaning, the authority and power come from Him. Wala nang may otoridad. Ang Pangulo, sino man Pangulo mo po, matatapos siya. The authority and power will come from the Lord to order it. Ibig sabihin, siya mag-implement, siya mag-send ng order by order and authority. So all authority and power, sabi nga, thine is the power, the glory in the kingdom. Sa the Lord's Prayer. Yan ang possession ng Panginoon. Ang Diyos lamang may kapangyarihan, may kapamalaan, may autoridad, kingdom and dominion. At ang pananakop, kaya niyang sakupin ang lahat na yan sa kanyang pagparito. Although, kaya nga naparito ang Panginoon sa Pasko para padama sa atin na this is His first advent. Ito yung panahon na siya ay nagpakilala. Subalit sa pagbalik niya sa millennium after ng Battle of Armageddon ay yun na. He will reign for 1,000 years. Ito na yung fulfillment. No? And lastly, number 3, Messianic mission. The administration of justice and judgment will be established by Him alone. At yun nga din po sa millennium. Wala nang Antichrist, wala nang Diablo. Lahat na itahimik, pati mga mababangis na hayop, mawawala na yung kabangisan nila. Wala nang makakaroon ng sakit sa millennium. Tuloy-tuloy na ang buhay ng tao. Masaya sila. Dahil ang Panginoon Jesus na ang namamahala. He is the King of Kings and the Lord of Lords. Wala nang ibang advocacy yun. Wala nang ibang pwedeng magkaroon ng movement, magkaroon pa ng ibang samahan. Wala nang political party. Only one rule, and that is theocracy. God is with us. He is reigning over all the nations. Hindi nakikita yan. Ang alam lang natin, sa December lang yan, 25 lang yan. O Paskong message. Look beyond Christmas. Tingnan natin ang pagkatapos ito. Tapos ng Pasko, hindi lang sa pagparito ng Panginoon. Hindi siya nanatili sa sapsapan. Hindi siya naging maliit. Hindi siya nanatiling ninyo. Sa pagdating niya sa millennium, maghahari siya. Kasi tayo ay kasamang maglilingkod. Under His administration. Under His governance. Under His authority and power. Kaya tinuturo ko yun dahil I'm advocating the coming of the Lord. Theocracy, His rule. I'm not campaigning for anyone. But for the Lord Jesus, who is the coming King of Kings and Lord of Lords. Siya ang kinakampanya ko. Siya ang aking tel. Upo ko kasama niya. Bibigyan tayo mga naglilingkod sa Kanya. Pagdating niya, tayo naman ang upo sa Kanya. That's Isaiah chapter 9, verses 6 and 7. Kaya ang tingin ng mundo o ng mga ibang reliyon na may Pasko, iba naman reliyon, wala namang Pasko, basta ito ang message, hindi lamang sa Paskuhan, kundi looking behind Christmas. Looking behind the nativity. Sa kapanganakan ng Panginoon, the government shall be upon His shoulder. He will order it and establish it. He will have a new world order. Yan ang ibig sabihin niya. Pero pagdating ng Panginoon, God will set His new world order under the reign of Jesus Christ. Yan ang sabi ko, because I know the Bible. I know what it means to be under Christ. Ano ba nanapin? Say tayo sa Pasko. Preparation pa lang yan.
Samantalang 700 years bago mangyari yan sa pagparito. Mapulfill yung Isaiah chapter 9 verses 6 and 7. So partially napulfill sa Luke chapter 2 sa pagparito ng Panginoon, kapanganakan niya. Pero after 30 years more, nag-minister siya, pinakita ng Panginoon na ito ako, ito ang gagawin ko. So dadali niya tayo sa kanyang paghahari, politically, globally, internationally. Kasi yun ang propesya, yan ang yun. Ito pa lang sa Isaiah, tinuturo na tayo sa tribulation, yung tinatawag na complete fulfillment, consummation, yung katuparan ng propesya ni Isaiah ay mangyayari yon sa Millennium Kingdom. Globally, universally, He will be reigning universally. At Jerusalem will be His capital, government, center of His governance. Praise God. Na-apply ko po ito sa inyo. I-reflect. Para maintindihan nyo, dapat masaya tayo at ang kasayahan natin hindi lang sa Paskong ito. Looking behind Christmas. Behind that. Behind and beyond. Dito, pagkalikod. Tapos, at sa mga susunod pang panahon, hanggat ma-establish niya ang kanyang pamamahala sa kanyang pagparit after the battle of Armageddon, He will establish His kingdom with the saints na mga ni-rapture niya, ay yung gagawin niya, nandoon na sa kalangitan, at kasama ng mga nasa kalangitan ngayon, hihintay nilang pagbaba ng Panginoon, bakit hindi pa sila bababa, para kunin tayo, gawin tayo. Bakit nandoon din sila? Dahil papalitan yung katawan nila ng una, dahil hindi tayo makakaranas yan, tayo buhay pa. Sila bubuhay magmuli. Tayo susunod, para palitan naman ang ating katawan may kabulukan ng walang kabulukan, incorruptible. So alam na natin, ulit-ulit ko na yan. Nasa timeline na yan ng Panginoon. Wala lang tayong exact date kung kailan mangyayari yon, but that's within the prescribed timeline of the Lord. Tayong pagpakamangma, kaya nga nag-aral ako, aralan niya, ako ng aking pila, para may turo ko sa iglesia. Kaya kung mangmang, pinapastoran ko. Ngayon, kung nagpakamangmang sila, ito na pananagutan yun. Hindi na ako mananagutan. Dahil nasabi ko na ang katotohanan. Kaya lahat ng mga pastor na, aralin niyo yan. Lahat ng sinasabi ko ito, puso ninyo. Mananagot tayo pag nagturo tayo ng mali. You should be accurate, precise in our teaching. Kaya, sinasabi ko ito sa inyo. Naranasan ko yung kagalakan na pagdiriwang ng pagparito ng Panginoon at yung kanyang pagtatatag. At pag natatag na yan, ay masasaya tayo. Kaya sa doon, therefore, when God shines His light, He will make the people happy. Pag nagliwanag, kaya itong mensahe ng kaliwanagan ay dumating sa atin, kaya tayo pinapasaya ng Panginoon. Hindi lamang sa Kapaskuhan ito ng Disyembre, kundi looking beyond Christmas. Looking beyond the events. Because after all, when the Lord comes to meet us in the air, yan na, awarding na yun. Sabi niya, Daddy, kita kong malakas ang loob mo. I give you the anointing. Share the message boldly, fearlessly. Anong katakutan ko? Yung Panginoon ng aking naglilingkuran, yung aking kinakampanya. Wala akong tinatanggal ng gobyerno. I am not a rebel. I am not a revolutionist. Ako ay after the reform, after ng pagbabago, change, making a difference. Kaya nga pag tinanggap nyo, minsaheng ito, karoon ng pagbabago. You will be happy all the time. Makakatawa ka sa Pasko kahit walang hamon. Artificial hamon. Artificial hamon. Porting hamon lang. So, to make you happy this Christmas, hindi naman sa pera ang nagpapasaya sa iyo, kundi yung relasyon natin sa Panginoon. Sapagkat naparito ang Mesiyas. Naparito ang Kristo. To give us hope, sabi sa Colossians 1:27. Dito ako conclude sa mensahe na ito ng Colossians chapter 1, verse 27. Galakan ko siwala, hayag, ang mensaheng yan. Sabi ito sa ASND, sabi ko nga, pangako, basahin natin yan. Ang hope of glory, na matapos tayong mawala sa balot ng kadiliman, tayong ngayon ay pinasaya ng Panginoon. Dahil dumating sa atin ang liwanag ng Panginoong Jesucristo. Ito sinabi, verse 27. Nais ng Diyos na ihayag sa atin ang dakila at kamangamangha niyang plano para sa lahat ng tao. Plano para sa lahat ng tao. Dito, sa NLT, niloob ng Diyos na ihayag sa lahat ng mga hintil. Okay, sama naman talaga tayo sa hintil. Ang dakila at kamangamanghang hiwagang ito na wala iba kundi si Kristo na nasa inyo, Emmanuel, siya ang ating pag-asa na tayo ay makakabahagi sa kalortian ng Diyos. Maganda itong salin sa ASND. Nais ng Diyos na ihayag sa atin ang dakila at kamakamanghang niyang plano para sa lahat ng tao. At ito ang lihim na plano. Si Kristo ay sumasa inyo
At ito ang basihan ng pag-asa ninyo na inyong makakamtan ang napakabuting kalagayan sa hinaharap. So sa hinaharap, tayo ay may magandang kalagayan. That is the hope of glory. Napakagandang salita na ito ang lihim na plano. Si Kristo ay sumasa inyo at ito ang basihan ng pag-asa ninyo na inyong makakamtan ang napakabuting kalagayan sa hinaharap. Tayo po yumuko at manalangin. Salamat po, Panginoon. Kami ay may inaasahan sa iyong pag-asa na may mabuting kalalagayan kami sa iyong kalulatian na aming makikita sa iyong pagparito. At hindi ka pa man din dumarating, Panginoon, sa puso namin dahil ikaw ang Emmanuel ng chapter 7 ng Isaiah na sinasabing, His name shall be called Emmanuel. Salamat po, Panginoon. Ikaw ay sumasa kami. Kaya kami ay pinasasaya mo dahil hindi na kami napabalot ng kadiliman. Wala nang mangkukulam, manguhula, mga espiritista, at iba pang mga nagpa-practice ng medium at pakipag-usap sa patay ang pwede naming gawin para ikaw na lamang ang makakapangusap, ang magmimensahe sa amin at hindi na ang iba pa. Tulad ng pagmimensahe mo ngayon, Panginoon, ngayon din sandali. Thank you, Holy Spirit, for revealing to us the truth. As it is written in John chapter 8, verse 32, you shall know the truth and the truth shall set you free. Salamat po sa pagpapalaya mo sa amin ng iyong katotohanan, Banal na Espiritu. At dahil sa kapahayagan mong yan, na may kapangyarihan, may karunod, kalaman, katalinuhan na aming tinanggap ito sa pangalan ng Panginoon Jesus upang huwag na kami manatiling mangmangpa at ignorante o kakulangan pa ng pananampalataya. Hindi mo nais kami magkulang sa pananampalataya. At narito ang pinahayag mong salita. We thank you, Lord. We appreciate that. We honor you. We glorify you, your name, Holy Spirit, for revealing to us the truth. At ang nakakalungkot po, Banal na Espiritu, may mga reliyon na hindi naniniwala sa iyo. Walang Pasko, walang kinilala na ang Mesiyas ay naparito. Hindi po nyo yung turo, Banal na Espiritu. Kayo na pong bahala sa kanila na nagmamaang-maangan sila. They deny the truth. They deny the people of the truth. You are the Spirit of truth. Salamat po, Banal na Espiritu, at iyong pinapakilalang katotohanan sa amin. Salamat po, Banal na Espiritu, at kami ipapasayahin mo sa Kapaskuhang ito na darating. At hindi lang, we look forward, beyond, and behind this Christmas. Matapos itong Christmas ay may mga kapang mangyayari na sukat namin kagagala. We will shout for joy in celebrating the coming of our Lord Jesus Christ. Kahit hindi namin tiyak kung anong araw, o ng petsa ang kanyang pagparito, ang malaga, kami may takot sa iyo, sumusunod sa iyong kalooban, at naglilingkod sa Panginoon Kristo para may taas sa kanyang dakilang pangalan. Thank you, Holy Spirit. You are sovereign, Lord. You are sovereign over the church. Wala pong ibang pwedeng magturo nito maliban na ikaw ay sumasa kanya. Sapagkat hindi po naman lahat pinapagkalooban magturo ng ganito mula sa iyong kapahayagan. Thank you, Holy Spirit, for teaching these truths to all the CRC family who are hearing your word. Salamat po sa lakas ng loob, tapang, at walang kinakatakutan, fearlessly, boldly, faithfully, preaching this word, teaching the word of truth to all those who hear your word. Parami mo pa, Lord, multiply mo pa ang bilang na makakarinig at makakatanggap ng katotohanan ito. Sandaling sila'y makarinig o mag-tune in sa YouTube channel ng Iglesia mong ito. Thank you, Holy Spirit, for letting me know and to make known this message to everyone, to all whom you will draw to the Lord Jesus. Lalapit mo po sila sa Panginoon sa Kristo para tanggapin nila siya bilang kanilang Panginoon at Kapagligtas. Lead us to the souls of harvest, Lord. Holy Spirit, you are the one who is harvesting, growing, and making everyone faithful to the Lord Jesus Christ. For without you, we can do nothing. Thank you, Lord Jesus, for coming. At hindi lang sa Christmas sky pagdiriwan, maging sa iyong muling pagbabalik. At doon kami nakapokus sa rapture coming, arrival mo sa kalawak upang kami salubungin at gantimpalaan sa mga ginawa namin. The good deeds, we will be rewarded for whatever we have done. In your name and with your love, we will be rewarded. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagparito. Salamat po sa iyong iglesia na nakikinig sa iyong salita, sa iyong misa, with the power of the Holy Spirit. Thank you, Father, for sending your Son, the Messiah. Salamat po, at may Pasko kaming pinagdiriwang to commemorate His coming. His nativity in the form of the flesh. The Word became flesh. Salamat po, Ama,
sa pagparito ng iyong anak na sinugo na mahigit kulang 3,000 nang nakakaraan. 700 years before the coming of the Lord, and from the coming of the Lord, more than 2,000 years. So, this is your will, Father, that we may live with you through your Son, that He may dwell with us through His presence, so that the government will be upon His shoulder, that He may govern us, that He may take control over us, that He may exercise His power and authority over us as King of Kings and Lord of Lords of our lives. Thank you, Father, for the grace we have found in your sight that we are saved because of Him. And that is not our works. It's your gift to us, Father. Alam po, sa lahat na nakarinig ngayong umaga at sa mga makikinig pa at manonood ng YouTube, may anointing flow within them. Sa kalooban nila ay maranasan ng payat at kapangyarihan ng banal na Espiritu para mapalaya sila at may tapang at lakas din sila ng loob. Payag ang iyong mabuting balita. Hindi nila ito katatamaran. Hindi nila ito pagkakaitan. Sino man na naghahanap ng iyong katotohanan. Thank you, Father, for sending your Holy Spirit to us that He may reveal to us your word with anointing and with the Spirit of grace to reach out to more people by sharing this word. In this we pray through Christ Jesus our Lord. Salamat po, Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Kristo, natanggap namin ang iyong mga pangako, pagpapala na nakalaan, hindi lamang sa Kapaskong ito, kundi matapos ng Pasko hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Sa pangalan ng Ama at Anak at Banal na Espiritu, purihin ka, O Diyos, katastasan, magpakilan kailang paman, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at Amen. Purihin ang